Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan or atin pong i-review itong si Arkham or Arkham or ARKM. Kaya yan, isa po itong requested na review mula po kay ka-crypto natin dito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, unahin po nating i-check itong si CoinMarketCap kung saan ay ang presyo po ni Arkham or ARKM ay naglalaro sa $3.15. Kaya ayan, nitong nakalipas na araw ay siya po ay tumaas ng 3.73%. Nitong nakalipas na 7 araw ay 26.68% at nitong nakalipas na buwan ay ayan, ang laki po ng kanyang naging paglago, 5.46%. At yan yung kanyang market cap ay nasa $472 million. Yung kanyang trading volume ay $229.5 million. At siya po ay gumagamit ng Ethereum. Yan, Ethereum contract. At meron po siyang 3.9 na star rating. At yan, siya po ay available sa mga crypto exchanges na yan, si Binance. Yan, available siya kay Binance, Bitam, Gate.io, Bybit, KuCoin, HTX, yan, Mexi, Hatcoin. Kaya yan, almost parang available po siya sa mga kilalang mga crypto exchanges. At ayan, ito po yung kanilang official website. Ayan. At ngayon ay pagdating po sa aking review rito, base po sa aking mga nakalap na information, ay meron po siyang magagandang mga features or mga benefits. At ang masasabi ko po rito ay meron po silang utility. Ayan, magandang utility. Yung ARKM ay ito po yung kanilang tawag sa kanilang native currency. Ayan, dito po sa Arkham Intelligence Platform. At yan, sa pamamagitan po nito ay nagbibigay po ng access ito, yan, sa kanilang tinatawag na crypto investigation tools at sa kanilang analytic reports. At ito po yung nagagamit or pwedeng gamitin para magkaroon ng informed investment decision or parang magbibigay ng gabay para sa decision sa pag-i-invest. At maliban po rito ay ang isa pang magandang feature ng Arkham Intelligence Platform ay meron po silang Intel to Earn model. Ayan, pwede po tayong kumita rito. Kaya ang platform po na ni Arkham ay nagbibigay po siya ng incentives, ayan, sa mga users, ayan, para mag-contribute sa kanilang on-chain analysis. At ayan, sa pamamagitan po ng kanilang pagko-contribute ay sila po ay mabibigyan ng reward or makaka-earn ng ARKM tokens. Kaya dahil dito ay ito po ang posibleng magbigay ng potensyal or magdulot ng potensyal para tumaas ang demand dito sa token dito po sa ARKM token. Kaya ayan, maliban din dito ay meron po silang tinatawag na grant participation. Yan, yung mga ARKM holders ay pwede po silang mag-participate sa mga grant for projects. Yan, at mag-contribute sa ecosystem ni Arkham. At sa pamamagitan po nito ay ito na rin po ang posibleng magdulot ng potensyal para yan, magkaroon po ng improvement or development sa innovation ng ecosystem ni Arkham. Kaya ayan, dahil dito ay meron pong potensyal na lumago
itong si ARKM or itong si Arkham. Pero syempre hindi po mabilis yung kanyang magiging paglago. Syempre long term po ito na paglago. Kaya ayan, ang crypto analytics market ay inaasahan po ito na ito nga ay lumago, at ang Arkham ay isa po dito. Ayan, siya po ay may potential na lumago. Ngayon ay kung ang Arkham ay marami po talagang mahihikayat na mga users ito nagagamit sa kanyang platform, ay yan po ang isang magdudulot ng malaking impact para tumaas or magkaroon ng mataas na value ang ARKM token. Ngayon ay yung nakikita ko naman na medyo parang kinakaharap na matinding parang challenge dito kay Arkham ay yan nga, bagong-bago pa siya at saka untested pa lamang po siya. Kaya yan po yung kailangan po nilang malampasan dito. Yan, dahil sa bagong-bago po ito ay hindi natin alam kung talagang tatagal ito. Yan, kasi marami pong mga nagsisilabasan ng mga bagong mga crypto projects dyan. Pero hanggang umpisa lamang po, at sa paglipas ng ng ilang mga araw or mga buwan ay hindi napapabayaan na po or naglalaho na. Kaya yan po ang hindi natin alam pagdating dito kay Arkham. Kaya maliban po rito ay yung yung paglago ng ARKM token po nila, ay ito po ay talagang konektado sa tagumpay ng kanilang Arkham Intelligence Platform. At ayan, dahil po sa bagong-bago pa lamang po siya at untested po yung kanilang mga ginagawang developments, ay yung token na si ARKM ay subjected po siya sa volatility. Kaya maaari po siyang makaranas ng matitinding fluctuations. At yung kapag nakakaranas po ang isang token ng matitinding fluctuations, ay napaka-risky po ito para sa mga investors. Lalong-lalo na yung mga investors na naghahanap ng stability. Kaya yan, maliban dito ay meron daw pong ilang mga analysts ang naniniwala na si ARKM ay overvalued ito ngayon. Kaya ibig pong sabihin nito, kapag overvalued ay posibleng kahit anumang oras ay makakaranas ito ng isang matinding pagbagsak. Kaya yan, sa kabuuan ay masasabi ko naman na itong si ARKM or Arkham ay meron naman po siya talagang magagandang mga features. Yan, dito sa kanyang Arkham ecosystem. At meron po siyang potential na lumago. At meron po siyang potential na lumago. At lalong-lalo na sapagkat meron po silang linunch dito kamakailan lamang na mayroon po silang linunch na mga previous projects po nila. Kaya kung tuloy-tuloy lamang po yung kanilang development ay po, masasabi kong tuloy-tuloy lamang yung kanilang development at hindi po nila ito susukuan, ay masasabi kong may potential po talaga, mataas ang kanilang potential na lumago. Kaya pero maliban po rito ay kung kayo po ay interesado dito kay Arkham or ARKM, ay mas makakabuti kung mag-do your own research na rin. Yan, kasi masasabi ko po talaga na napaka-risky po nitong si Arkham or ARKM. Kaya yan, bago po ninyo pasukin ito or bago po kayo mag-invest dito, ay kailangan nyo pang magsagawa ng inyong karagdagang research tungkol dito.
At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.